Pinag-aaralan po na isa sa mga grupong naghain na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na magsampa ng reklamo laban kay House Secretary General Cheloy Garafil. Dahil po yan sa hindi pagtanggap ng kanyang opisina sa dalawang reklamong inihain doon kahapon. At ayon pa sa grupo, handang tumestigo para sa kanilang reklamo si dating Congressman Zaldi Co. Saksi, si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Zaldi Co is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ng program allocation. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Co, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Co ang nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Co. Nung malaman ni Zaldi Co na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nasa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. At nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garafil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garafil, and we will file charges against her. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at na-transmit na sa Office of the Speaker. Ito ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus na umaming minsan ng nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit anya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Ginagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Naniniwala naman ng isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang unang impeachment complaint, pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Pagkatapos, may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ng impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali laban kay Vice President Sara Duterte. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints, no? One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman
Magagaling yung mga members ng Justice Committee. Bilang chairperson naman ng House Committee on Rules, si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang kukumpas ng pag-usad ng reklamo sa Committee on Justice. Sabi ni Congressman Marcos, hindi niya haharangin ang impeachment complaint laban sa kanyang ama. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka kaharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. Then Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pati po kotse, nagyelo na dahil sa tindi ng lamig sa Atok Benguet. At maging sa iba pang panig ng bansa, lalong bumaba ang temperatura. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Kapit tayo sa top of the ice. Mapapakaping mainit talaga ang ilan dahil sa nagyayelong lamig sa Barangay Paway sa Atok Benguet kaninang umaga. Pati ibabaw ng kotse na balot ng frost o andap na ilang beses na ring nakita sa mga tanim na gulay. Halos maging frozen na ang mga cabbage at lettuce. Pati mga bulaklak may namumuong yelo maging sa mismong lupa. See? Nothing is sprinkler to save the crops. Binabasa ng tubig ng mga magsasaka ang mga tanim para hindi masira. Base sa tala ng Atok Benguet Automated Weather Station, pinakamalamig doon kaninang alas 6 ng umaga kung kailan 5.07 degrees Celsius ang temperatura. Crunchy na yung lettuce. Nangangamba rin ang mga taga-kabayan sa magiging epekto ng andap sa pananim. Ang Baguio City nga, nagtala ng panibagong record na 10.6 degrees Celsius na temperatura ngayong araw. Yan na ang pinakamalamig na temperatura sa lungsod ngayong amihan season. 13 degrees Celsius naman sa La Trinidad. Hindi man kasing baban yan ang temperatura sa iba pang panig ng bansa, malamig pa rin, kaya marami ang naglalakad na naka-jacket gaya sa Dagupan City. Malamig talaga, sinisipong ka. Mula kahapon ay lalo pang sumadsad ang temperatura sa Tanay Rizal. Sa Science Garden, Quezon City, pinakamalamig kaninang alas 5 ng umaga kung kailan 19.45 degrees Celsius ang naitala ng Automated Weather Station. Inaasahan pang lalamig sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pagbugso ng hanging amihan. Kaya may paalala ang lokal na pamahalaan ng Atok sa mga turistang bibisita sa kanilang lugar. Pag alam po nila na may health conditions po sila na mas magandang ikonsulta muna sa kanilang mga physicians kung ano po mas kinakailangan lang gawin bago sila bumiyahe dito. Kahit sabihin namin malamig, pero pagdating nila dito, iba pa rin yung reception ng mga katawan nila sa weather po namin dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginiit ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi siya masisindak sa mga hakbang ng China. Sinabi po yan ni Tariela kasunod ng diplomatic protest ng China dahil sa mga malisyoso umunong pag-atake ni Tariela sa kanilang leader. Ipinatawag pa ng gobyerno ng China ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing dahil dito. Saksi, si JP Soriano. Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa leader ng China. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz at nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ang ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online,
Hindi provocation o pang-uudyo ang anyay transparency efforts para ilahat kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta na patunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. May tila bantari ng China sa ilang individual sa Pilipinas na tumigil na sa umano'y pang-uudyok at panglilito saan nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayarin sa kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik. Umalma na dyan si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa national interest ng Pilipinas at para protektahan ang karapatan ng bansa. The Chinese Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sumulat na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Silang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese Embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials at government institutions na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.